Magluto tayo ngayon ng ginataang mais o lugaw na mais na tinatawag ding lelot mais ng mga Kapampangan. Kailangan lang natin itong ating malagkit na bigas, ikalawang gata ng niyog, at itong unang gata, ang ating kakang gata, syempre ang ating asukal na puti. Puti po yung gagamitin para po talagang maputing-maputi ang ating nilugaw. At meron ako nabiling dalawang sweet corn. O ayan, 'di ba? Ang fresh pati na ang dahon ng pandan. Yan lang naman ang mga simpleng sangkap na ating gagamitin para sa pagluluto ng lelut mais. At ayan na nga, nagpa-rikit na ako ng ating uling. Ito namang malagkit na bigas ay aking hinugasang mabuting mabuti at nilagyan ko muna ng sabaw. Mga 2 tasa ang aking inilagay dito sa malagkit na bigas para lumambot na muna. At pagkatapos niyan, iyan, isasalang ko na dito sa kalan. Iintayin ko lang muna yung kumulo. Tatakpan muna natin yan habang inaayos ko pa yung ibang mga sangkap na ating gagamitin. Iintayin lang natin yung kumulo. Ito nga yung dahon ng pandan. Kukuha lang ako ng 3 piraso. Nakita niyo yan, medyo madumi tong ating dahon ng pandan. Kaya kailangan natin hugasang mabuti. Hahatiin ko to sa 3 para hindi naman masyadong mahaba, 'di ba? At yung ibang pandan para hindi agad siya malanta, pwede pang isama sa mga sinaing o kaya iba pang mga lutuin na kailangan gamitan ng pandan. At ayan, ang atin namang mais ay akin nang tatanggalin ng mga balat. Ayan, ganito lang naman kabilis tanggalin ang balat ng mais. Ayan. At itong mga buhok-buhok na ating nakikita, dapat inaalis natin yan bago natin simulang himayin para hindi na humalo doon sa mga butil ng mais kapag tayo ay naghihimay na. Kaya yan, tanggalin lang ng mabuti, kagaya niyan. At ayan, pwede na tayong magsimulang maghimay ng ating mais. Gagamit ako ng kutsilyo sa paghihimay nitong mais. Ayan. Susundan lang naman natin yung linya. O, ayan, 'di ba? O, natatanggal na yung butil ng mais. Mas maganda yung ganitong paraan kesa yung kinukudkod kasi nadudurog yung mais. Hindi katulad nito, ano talaga siya, buo yung butil ng mais. Ayan, 'di ba? Pagka natanggal mo naman yung isang linya, mabilis na yan, sunod-sunod na yan. Ganyan lang, isusunod mo lang doon sa linya ng butil ng mais, 'di ba? Ang bilis niya nang matanggal. Nakita nyo ang linis ng pagkaalis doon sa pangalawa, 'di ba? Yung una lang naman yung medyo mahirap, pero yung mga susunod, mabilis na yan matatanggal. Ayan. Yung iba naman, inaano lang, yung sa kamay lang. Kaya lang medyo masakit din kapag medyo madami ka ding hihimayin. Kaya ayan, gumamit na tayo ng kutsilyo para naman hindi manakit ng ating kamay. Kasi ganun din naman yung kalalabasan niyan. Ayan, 'di ba? Pero kung talagang gusto mo kamay lang yung paghihimay, pwede naman. Yung iba pala ginagamit nila puting mais kapag wala silang nakikitang sweet corn o ang available lang ay yung mga puting mais, pwede rin naman. Kaya lang yun nga, sanay kasi tayo kapag kumakain tayo ng nilugaw na mais, 'di ba? Nakikita natin yung kulay dilaw. O ayan, yan, susunod-sunodin ko na. At ayan na nga, tapos na akong maghimay. Silipin muna natin itong aking pinakukuloang malagkit na bigas. Ayan, haluin lang natin para masigurado natin na hindi dumidikit dito sa ating palayok. At ito, unti-unti na siyang kumukulo. Pero pagkalipas ng ilang minuto, eto, naiga na yung tubig na inilagay ko dito sa ating pinakuloang malagkit. At ngayon, idadagdag ko na itong ikalawang gata. At pagkatapos, yung dahon ng panda. Ayan, hinugasan ko na yan. Kaya wala na yang dumi. At isasama ko na rin itong mais na ating hinimay para magsimula na rin lumambot yung mais. Yung iba, ang ginagawa nila, inuuna nilang palambutin yung mais bago nila ilagay yung malagkit na bigas. Pero sa akin, parang mas dapat inuuna yung bigas kasi mas matigas yun. O, ayan. Iintayin lang muna natin uli yan kumulo ng kumulo at kapag medyo naiga na at malambot na yung mais at saka yung bigas, ayan, kagaya niyan, hinahalo ko lang uli, ilalagay na natin, isasama na natin yung ating kakang gata at asukal. Ayan, haluin lang muna natin mabuti. Tingnan natin kung talagang konti na yung sambaw at malambot na yung ating mais at yung mga bigas na ating inilagay dito.
Eto na, puwede ko nang ihalo ang kakang gata at ang asukal. Nakita niyo na umunti na uli yung sabaw. Tapos idadagdag na natin itong ating kakang gata at puting asukal. At pagkatapos niyan, hahaluin ko lang uling mabuti. Hihintayin kong kumulo, yung kumulong-kumulo at talagang aalsa pa kasi yan Kasi kapagka yung ating malagkit ay talagang nalabog na, pati na rin yung ating mais ay talagang lutong-luto na. Mapapansin nyo, parang dadami pa yan. Talagang aalsa pa yan. Kaya ayan, halu-haluin lang natin. At ang bango-bango talaga ng ating pandan. At kaya, ayan tingnan nyo. Eto na yung sinasabi ko sa inyo na talagang dadami pa yan. Kasi kapag yung malagkit ay talagang nalabog na at yung ating mais ay luto na, ayan, makikita nyo yan. At pwede nyo tikman kung kulang pa yung asukal, pwede kayong magdagdag. At ayan na ang ating lelot mais. Thank you for watching and don't forget to follow, like, and share. Bye!